Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Kung meron po sa ating mga magagaling at talentadong mga singers or gustong sumama sa music ministry, pwede po kayong sumama sa amin. Contact niyo lang si Kuya Nico. Sa ngayon, ako muna po ang magiging song leader niyo sa ngayong umaga. Lahat po tayo ay tumayo at sabayan niyo po ako. Sa pagsikat, paglubog ng araw, ngalan mo, Jesus, ay pupurihan. Lahat ng mga bansa ay nagdiriwang, hahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong mga sasambahin, lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo aming awitin, ang pag-ibig mo hindi na mamahalin. At sa sikat, paglubog ng araw, ngalan mo, Jesus, ay pupurihan. Lahat ng mga bansa ay magdiriwang, hahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mo na sasambahin, ang kabutihan mo sasambitin. Ang kabutihan mo aming awitin, ang pag-ibig mo hindi na mamahalin. Sa pagsikat, ang sa paglubog ng araw, ngalan mo, Jesus, mapupurihan. At ng mga bansa ay magdiriwang, hahayag ang iyong kadakilaan. Hahayag ang iyong kadakilaan. Hahayag ang iyong kadakilaan. Purihin ang Panginoon. Pusong dalisay ang aking nangin, likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nangin, likhain para sa akin. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibo na ika'y parang handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus.
Pusong dalisay ang aking Ikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking Ikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang linlang. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. O Panginoon, pinupuri kita. Magpakailanman itataas kita. Sa aming buhay, Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Ang siyang nais ko, tuwing kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang samba. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa iaalay sa'yo ang iyong kalooban. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, sambahin ka magpakailanman. Itataas kita. Aking buhay, Ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Sa aking buhay,
Praise God sa ating worship. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po bang tayo ay umupo dito sa unahan? Kasi marami pong bakanting upuan. Pwede po ba yon? Okay, sige po. Move forward po tayo. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Alright. May mga dumarating pa po. Antayin natin na makapag-settle down. Okay, may dumarating pa. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Muli po, magandang umaga at tayo ay nagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon dahil nakarating po kayo ng maayos kahit napakalakas ng ulan sa labas. Salamat po sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, gusto po naming malaman kung mayroon ba tayong bisita sa araw na to. O kaya, isa o dalawang beses pa lamang na nakakadalo sa worship hall na to. Or Uy, brother, welcome. Palakpakan po natin. At how about po dito? Ay, meron din dito sa kabila. Welcome, brother. Welcome. Dito po? How about dito sa side na to? Wala? Okay, so nagpapasalamat po tayo sa Diyos kasi nakadalo po sila at sana po sa susunod na linggo ay makarating po kayo ulit. Okay? Para po sa lahat, pwede po ba tayong tumayo at kamayan po natin ang ating mga kasama, ang bawat isa. Salamat. Maraming salamat po. At sana po pag nagkita-kita tayo sa ibang lugar at naalala po natin, ito ang ating kapatid. Pwede po ba natin silang bigyan ng matamis na ngiti? Yan. Salamat na marami. So bago po tayo magsimula, may mga munting paalala po tayo. Una po, kung kayo ay mayroong dalang sanggol, parang wala naman. O kaya bata na edad 3 pababa, kung pwede po dito tayo maupo sa side na to para kung sakaling umiyak po yung bata ay po madadala natin sa sa ating cry room, no. Kasi yung cry room po natin ay hindi pa yan fully soundproof. So please do mind your children po. So another na paalala ay yung gadgets. Kung mayroon po tayong mga dalang gadgets, kung pwede po, paki-double check or triple check. At mas mabuti po sigurong ito ay nakapatay para hindi po maka-istorbo sa kongregasyon habang nakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Pwede po ba yon? Pwede. Salamat po. Okay, so ang susunod po ay yung mga announcements. Okay? Mayroon po tayong 4 na announcements. Okay? Unang-una po yung ating couples night. So, inaanyayahan po lahat ng may asawa. Sino po ba dito yung may mga asawa? Pwede po. Yan. Wow. Praise the Lord. Inaanyayahan po namin kayo para dumalo sa ating couples night. Ito po ay may temang Sex is God's Design for Marriage. Ang kasayahan pong ito ay nakasentro sa katuruan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo para mapagtibay ang relasyon at pagsasama ng mga mag-asawa. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, February 14, sa ganap na alas 6 ng gabi, dito po sa Worship Hall. Okay? Pwede po kayong mag-sign up mamaya pagkatapos ng ating Tagalog service dyan po sa second floor. Ang registration fee
ay 1,000 pesos. Ito po ay para na sa mag-asawa. Kayo din po ay aming iniimbitahan or inihikayat na mag-imbita ng iba pang mag-asawa para makibahagi at makiisa sa kasayahang kaloob ng ating Panginoong Diyos sa mga mag-asawa. Muli po, ito ay gaganapin sa February 14. Alam nyo na, Valentine's. Okay. Ito po ay sa ganap na alas 6. Pakimarkahan lang po ang inyong mga kalendaryo. Okay? Sunod, worship night. Okay? Iniimbitahan po kayong lahat na makibahagi sa worship night. Ito po ay gabi ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta or pagsayaw. Ito po ay ginaganap or gaganapin sa February 27, 2026 sa ganap din ng alas 6 ng gabi. Ulit po, pakimarkahan din ang inyong mga kalendaryo. Okay, pangatlong announcement, meron po tayong gaganapin na GCF Blood Donation Drive. Ito po ay temporaryong nakaschedule sa darating na March 21, 2026. Araw ng Sabado rin na magsisimula sa ganap ng alas 9 ng umaga pagkatapos ng ating dawn prayer. Umaantabay lang po tayo sa mga detalye na ibibigay sa mga susunod na linggo para po tayo ay makiisa sa magandang layunin ng blood donation drive na ito. Okay. So yun. Mayroon pang isa. Scripture Lens. Okay. Hinihikayat namin po kayong lahat na mag-subscribe sa Scripture Lens. Pagkatapos po ng inyong pag-sign up, kayo po ay makakatanggap ng email. At doon sa email po na yon, makikita nyo yung manuscript ng sermon linggo-linggo. At ito po ay pwede nyo magamit during your group or sa karagdagang pag-aaral ninyo. Okay? By the way, meron po tayong flower sponsor galing sa ating sisters. Okay? Para po sa Thanksgiving sa kanilang kaarawan. So maraming salamat, sister. Alright. So yun lamang po ang ating mga announcements. Tawagin na po natin ang ating Elder Doy para sa pastoral prayer. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kahit maulan kami ay dinala mo dito ng matiwasay at ligtas upang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan dahil ito lang ang karapat-dapat. Ang pangalan mo lang ang dapat na maitaas. Ang pangalan na tunay na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong ibiniyaya sa bawat isa sa amin. Ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Nananampalataya kami sa kanyang dinaanan dito sa mundong ito. Kanyang pagdurusa, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan. At nananampalataya kami sa kanyang muling pagkabuhay. At dahil dito ay merong kaligtasan sa lahat ng mananampalataya at magsisisi sa kanilang mga maling gawain. Tunay nga po, O Diyos, kami ay bigyan mo ng pagkakataon na
ipahayag ang iyong mabuting balita sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, maging sa aming mga makikilala, makakasama pa, sa mga taong ilalapit mo pa po sa amin. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagmamahal, maging sa kanyang panalangin sa bawat mananampalataya. Maraming salamat at kami ay tinawag mong mga anak. At kami ay naging karapat-dapat sa iyong harapan dahil lamang kay Jesucristo. O Diyos, hindi namin kayang tumbasan ng anumang salita ang aming kagalakan sa iyong kabutihan at sa iyong pagiging Diyos. Kaya saliksikin mo ang puso ng bawat isa. Naway kami tunay na magpuri at magsamba sa iyo, O Diyos. Kaya ngayong umagang ito, puspusin mo ng iyong banal na presensya ang panambahang ito. Gabayan mo ang bawat isa. Naway bigyan mo kami ng kalinawan ng pag-iisip at ng puso para maintindihan ang nais mong ituro at sabihin sa amin. At naway maisabuhay namin ito. O Diyos, narito kami ngayon para bukod sa magpuri at magsamba ay magmanikluhod at magpakumbaba sa iyo. Isinusuko namin sa iyong harapan ang aming mga problema, ang aming mga pagsubok at mga pighati. Alam mo ang aming mga pinagdaraanan, ang bawat isa sa amin. Ngunit Panginoon, ipaintindi mo sa amin ang bawat pagsubok, kung ano ang nais mong ituro, anong nais mong dapat namin gawin. Tinataas namin sa inyo ang aming kalusugan, maging ang aming mga mahal sa buhay na dumadaan sa mga ganitong karamdaman. Maging ito ay simpleng trangkaso, simpleng ugot-sipon, ito ay iyong pagalingin, O Diyos. O ito man ay isang cancer, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan kaysa sa mga karamdamang ito. At nagtitiwala kami sa iyong kamay na talagang hihipo sa amin at kami ay gagaling. At kung hindi man kami gumaling, O Diyos, kami patuloy na magsasamba sa iyo. Maging kami man ay abuti na at nakaratay sa malapit sa kamatayan, naway magpuri pa rin kami sa iyo, O Diyos, maitaas pa rin ang pangalan mo. Tinataas namin, Panginoon, ang tahanan ng bawat isa. Naway ang proteksyon mo at ang iyong gabay at ang iyong pagpatuloy na pagpuspos ng biyaya ay ibuhos mo sa bawat tahanan. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan, naway magkaroon ng joy at ng kapayapaan sa bawat tahanan, O Diyos, na ang mga ama at ang mga ina ng tahanan ay magkaroon ng pagmamahal na nais na magbigay papuri sa iyo. Maging ang mga anak ay patuloy mong gabayan at kami ay lumago
sa aming espiritual na buhay bilang isang pamilya, bilang magkakamag-anak. Tinataas namin, Panginoon, ang aming pinansyal na pangangailangan. O Diyos, maraming salamat at kami ay patuloy mong pinupuspusan ng biyaya sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kami ay patuloy na humihingi sa iyo, lumalapit sa iyo at inaasa ang aming mga pangangailangan. Pagpalain mo ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, at sa aming mga kabataan na nag-aaral, sila ay patuloy mong gabayan at kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa kanila. At naway magamit mo ang kanilang mga talento, ang kanilang mga sarili para sa iyong kaluwalhatian. Para sa kanilang murang edad sila ay makapagpahayag na ng iyong salita, ng iyong magandang balita. Panginoon, tinataas namin ngayong umagang ito ang aming panambahan ng GCF Naga. Tinataas namin sa iyo ang aming pastor at ang kanyang buong pamilya. Sila ay patuloy mong gabayan, bigyan ng karunungan, patuloy mong gamitin sa iyong iglesia. At naway patuloy niyo siyang bigyan ng karunungan para harapin ang bawat pagsubok ng iglesyang ito, kasama ang mga elders, ang mga deacons. Kami ay patuloy mong proteksyonan laban sa gawain ng kalaban. Maging sa aming mga sarili na kami ay hindi mag-isip ng kung anumang pangsariling bagay, O Diyos. Naway tanggalin mo ang aming hindi magandang mga gawain kung sakali kami ay bibigyan mo ng katungkulan dito sa iglesyang ito. Tinataas namin ang music ministry, ang ushering ministry, maging ang lahat ng house churches at growth groups at mga growth group leaders ay patuloy mong gabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Itinataas namin, O Diyos, ang iba pang Christian churches, hindi lang dito sa Naga City, sa buong Bicol region, sa buong Pilipinas, at maging sa buong mundo, Panginoon, na ang bawat mananampalataya ay patuloy mong gamitin para sa iyong gawain. Lalong-lalo na ang mga misyonaryo, tinataas namin sila, puspusan mo ang kanilang mga pangangailangan, bigyan mo sila ng lakas ng loob, at naway maging ang kanilang mga buhay ay iyong proteksyonan. Ngunit alam namin na pag kami ay nagpahayag ng magandang balita patungkol sa Panginoong Hesukristo, alam namin na nariyan ang persecution, nariyan ang panganib, at naway hayaan mo kaming makapagpahayag kahit nariyan ang mga panganib na yan. Kung hindi man kami nakapag-misyon, kami ay tulungan mo na makatulong sa aming pangapanalangin, sa aming pagbibigay. At naway ang nasa isip namin ay ang pagpalalaganap ng iyong magandang balita. Ito ang maging prioridad po namin, Panginoon. Hindi ang anumang bagay sa mundo.
Tinataas namin ang bayang ito, ang aming bansa na patuloy na dumadaan sa krisis dito sa economic crisis na ito, Panginoon, na napakahirap at alam namin na ito ay magpapatuloy pa. Ngunit kami ay nagagalak dahil nariyan ka sa aming harapan at gumagabay sa amin. Tinataas namin ang mga namumuno sa bayang ito, sa aming bansa, na sila'y magkaroon ng takot sa iyo. Sila ay gamitin mo, O Diyos, para sa ikabubuti ng bansang ito. Muli, Panginoon, mangusap ka sa puso ng bawat isa ngayong umagang ito. Naway ang salita mo ay ang laging nauuna, hindi ang aming sariling pag-iisip, hindi ang aming sariling desisyon, ang aming sariling opinion, kung hindi ang nais mo talagang sabihin. Maraming salamat, O Diyos, kami ay malayang nakakapagbukas ng Biblia at naway pag-ingatan namin ito, O Diyos. At gamitin namin ang oportunidad na ito na lumago pa. Maraming salamat. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya muli, Panginoon. Lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Diyos. Amen. Okay po. Muli pong paalala sa ating lahat at doon sa mga kararating lamang, paki-double check po at paki-triple check ang inyong mga gadgets at siguraduhin po natin ito ay nakapatay o kaya naka-silent mode. Okay? Tumungo na po tayo sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang teksto mula sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. Ang mga nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong kilala, at ng buong kalangitan. Tayo po ay manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Ama naming banal sa langit, kami po ay nananalangin sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Hindi lang financial, kundi pati na rin spiritual, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kayo ang aming sandalan
sa lahat ng panahon, oras. Panginoon, dumadalangin po kami sa inyo ngayon. Idinadalangin po namin ang aming mga estudyante. Mabigyan niyo po sila ng maayos na kaisipan. Linangin niyo po ang kanilang kakayahan, Panginoon. Itinataas din po namin, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa mga pribado at sa mga gobyernong mga pagawaan, Panginoon. Basbasan niyo po ang kanilang mga kamay sa paggawa ng kanilang mga trabaho, Panginoon. Also, Lord, pinapanalangin namin ang mga nagninegosyo. Bigyan niyo po sila ng maraming satisfied na customer para sila po ay ang negosyo nila ay lumago. Panginoon, also, dinadalangin namin ang aming church, Lord. Lord, alisin niyo po ang anuman mali siya sa aming mga puso sa pagkakataon makapagbigay po kami sa iyong gawain. Alam namin po, Panginoon, na ito ay hindi niyo kailangan, pero alam din po namin, Panginoon, na kaya niyo po itong paramihin para makarating sa iba't ibang lugar at maipamahagi at maikalat ang iyong salita. Panginoon, kayo po ang aming sandalan. Nagpapasalamat po kami muli sa ngalan ng aming mahal na Hesukristo. Amen. Maaari na po tayong umupo. Okay po, paalalang muli. Yung mga cellphone, makulit po kami para hindi po ma-storbo ang ating magsasalita at ang pakikinig natin sa magandang at mabuting balita ng Diyos. Sa ngayon po, dumako na tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahin, salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 7, talata 32 hanggang 35. Ulitin ko po, Unang Korinto, Kabanata 7, talata 32 hanggang 35. At nais kong mawalan kayo ng mga alalahanin. Ang lalaking walang... tayo po tayo. Salamat. Ang nais kong mawalan kayo ng mga alalahanin. Ang lalaking walang asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang Panginoon. Ngunit, ang lalaking may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang kanyang asawa, at nahahati ang kanyang pag-iisip. Ang babaeng walang asawa at ang berhen ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, kung paano magiging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito para sa inyong kapakanan, hindi paghigpitan kayo, kundi upang magkaroon kayo ng kaayusan at makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita.
Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po muli mga kapatid. Ang umagang ito ay hatid sa inyo ng Tolak Angin. No? Kasi nung sinabihan ako ni Pastor na mag-preach, wala pa akong nararamdaman. Tapos nung nakaraan, naulanan po siguro at ako ay dumami at inubo. Sino na dito ang meron ng Valentine's date? No, yung mga single dyan, wala pa kayong Valentine's? Ngayong umagang ito, malalaman nyo na dapat wala muna kayong Valentine's. Kami mga may asawa, meron na kaming Valentine's. Dapat bigyan na namin ng bulaklak ang aming mga asawa. Kaya malaking tulong ang GCF Naga sa February 14, hindi na kami kailangang maghanda. 500 pesos lang kada tao, solved na. Hindi na magagalit ang ating mga asawa. Di ba po? So, dalihin nyo dito ang inyong asawa, hindi nyo na kailangan bumili ng bulaklak na madaling araw, hindi nyo na kailangan maghanda ng hapunan, dito na lang po tayo. Napakamura lang. Meron pa tayong matututunan na salita ng Diyos kung paano daw, ano yun? Tingnan nga natin yung ating couples night. God's design. No? Sex is God's design for marriage. No? So yun, napakaganda. Ito ay biyaya ng Panginoon para sa mga mag-aasawa. Pero ngayon, ang ating pag-aaralan ay nasa 1 Korinto, Kabanata 7, talata 32 at hanggang 35. Ang gamit po natin ay Filipino Standard Version. Makikita natin dito na medyo mas lumapit-lapit ng konti ang Tagalog translation kumpara dun sa iba. Yung Magandang Balita, Biblia, minsan may parang nag-iiba na yung tema at nag-iiba na yung nagiging naisabihin ng manunulat dahil sa translation natin. Napakahirap kasing i-translate talaga. Kahit yung King James Version, sabi yun na yung closest, pero that was ilang years, that's ilang 1500s nung translate yon. So nung una, ang translation niya Hebrew, Greek, then nag-translate ang mga Latin, pero yung English, bago lang din yan. 15th century. Ito yung 1st century, sulat ito ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat. 2 sulat ang ginawa niya para sa mga taga-Korinto. Bandang 53 to 55 AD, nung namatay si Jesus. 53 years bago niya ito isinulat. Ano po? Yun naman ang ibig sabihin niyan. Anno Domini or after death ang sinasabi. 53. Diyan nagsimula yung ngayon, nasa 2026 na tayo. Ito, 0053 sinulat ito ni Pablo. Malinaw po ba? So, 0053, ngayon, nasa 2026. So, 1,975 years. Tama ba? Ago, ito isinulat. Pero nung itinatag ni Pablo ang simbahan dito sa Korinto, siya ang nag-church plant dito. Ito ay Gentile city or itong lugar na to sa Korinto ay mga hentil. Sila ay naging mananampalataya. Sila ay sakop ng Romano. So sila ay meron sila mga pagan practices. Kaya napakahirap. Dala-dala kasi nila ang kanilang mga maling katuruan, yung mga idolo, yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga paano sila sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nandyan yung meron sila sa mga Romano, kilala yan sa mga orgy, sa mga, di ba, yung mga inaalay nila ang kanilang mga sarili
para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, gamit minsan ang kanilang katawan. So dala-dala ito ng mga taga-Korinto. Pero makikita nyo sa chapter 1, nagpasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa ginagawa niya sa mga taga-Korinto, sa kanilang paglago ng kanilang spiritual na buhay. Hindi naman sila talaga masama, pero nadadala nila yung maling katuruan. Kaya dito nung itinatag niya to, 5 years nakatatag yung simbahan, tsaka niya isinulat ito. Sinulat niya to, 5 years nung itinatag yung simbahan. Sinulat niya yung direction niya, yung paggabay niya, instructions niya, kasi sinagot niya rin yung mga tanong ng mga taga-Korinto sa kanya. Sa chapter 7, makikita nyo doon nakalagay, and now concerning marriage and pagiging balo o yung pagiging single. Tapos sa chapter 8, makikita nyo doon, tungkol naman sa mga pagkaing inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Tapos meron naman, tungkol naman sa pagbibigay. Ito ay mga tanong ng mga taga-Korinto, sa chapter 7 niya sinimulang sagutin. So, simula chapter 1 hanggang chapter 6, mga instructions yan at pagsaway ni Pablo. Pero dito sa mga sagot niya, patuloy pa rin ang kanyang pagsaway, paggabay at pagsaway sa mga taga-Korinto. Ang liham na ito ay para sa bata pang simbahan, iglesia na namumuhay sa isang lungsod na may, totoo naman, no, dito sa Roman country, may sariling malubhang suliranin sa moralidad. No, yung kanilang moralidad, malubha ang sitwasyon nila dito. Tinutugunan ng apostol ang mga tanong tungkol sa pag-aasawa, pananatiling walang asawa, at maka-Diyos na pamumuhay sa gitna ng tinatawag niyang kasalukuyang kapighatian. Makikita niyo yan sa talata 26 na, na malamang ay tumutukoy sa isang uri ng pag-uusig o krisis. Inihahambing ni Pablo ang kalagayan ng walang asawa at ng may asawa, hindi upang itaas ang isa kaysa sa isa. Hindi naman sinasabi ni Pablo, mas blessed or mas spiritual ka kung ikaw ay single. Hindi po yun ang ibig niya sabihin dito. Or mas blessed ka, or mas blessed kayo pag dalawa kayo ng iyong asawa na nagsisilbi. Hindi rin po yun ang ibig sabihin niya dyan. Hindi niya gustong i-contradict ang salita ng Diyos. Naalala niyo nung nakaraang linggo, si Pastor Lito, sinabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Ba't dito sinabi ni Pablo, mas maiging wag nang mag-asawa kung ako lang ang tatanungin. Pero hindi yun nagkukontra. Yun yung sitwasyon kasi nila noon. Yun yung sitwasyon nila. Pero hindi niya sinabing masama ang mag-asawa. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang, mas blessed. Kung akong, sabi niya naman to kung siyang tatanungin, huwag ka na mag-asawa. Si Pablo hindi na isulat kung siya ay may asawa o wala. Pero may nabasa akong isang scholar na kung ikaw daw ay isang Pariseo, lalo na ikaw ay aral sa Jewish custom, ikaw daw ay may asawa. Ikaw daw ay may asawa. So, hindi ko alam, perhaps, no? Ako lang po ito, iniisip ko lang, syempre, buhay tao rin po yan si Pablo, na siguro kung may asawa siya, that's bigla siya naging Christian, baka iniwan siya ng asawa niya na Hudyo. Para wag mo persecute, maari or maaring hindi. Pero dito, remain as I am single. Paano ba sinasabing single? Dito sinabi ni Pablo sa ESV, sa English translation, na ayan, ang tubig ng buhay. Salamat po. Ayun, bukas na rin. Praise God. Yung sinasabi ni Pablo na
ang mga taga-Korinto nga ay nais na niyang gabayan patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa pagiging balo. No? Kaya sinasabi niya itong bagay na ito. So, makikita natin yan, puntahan natin. Meron pa tayong 10 minutes para sa salita ng Diyos. Malinaw ang layunin ni Pablo, hindi upang maglagay ng paghihigpit, kung hindi upang hikayatin ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon dito sa talata 35. Mula sa pastoral na payong ito, nakikita natin ang tatlong paanyaya upang mamuhay ng may isang pusong debosyon kay Kristo sa bawat yugto ng buhay. Ang unang punto natin, malaya sa mga sagabal, no? Free from distraction. No? Napakaganda. Ano bang asawa natin? Distraction bang asawa natin? No? Malaya sa mga sagabal. Ipinahayag ni Pablo ang kanyang pastoral na hangarin na ang mga mananampalataya ay mamuhay ng malaya mula sa mga hindi kinakailangang alalahanin na humahadlang sa kanilang espiritual na pagtuon. Inihahambing niya ang kakayahan ng walang asawa na ituon ang pansin sa mga bagay ng Panginoon, ang mga dagdag na responsibilidad na likas na kaakibat ng pag-aasawa. Ito ay nakakasagabal. Itong mga dagdag na alalahanin na ito, yung mga dagdag na responsibilidad. Basahin ko po sa inyo muli ang verse 32. At nais kong mawalan kayo ng mga alalahanin. Ang lalaking walang asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang Panginoon. Praise God. No? Yung mga single dito na nakalalakihan, baka hindi naman din Panginoon ang napupurihan dahil sa inyong mga ginagawa. No? Sabi dito, ina-assume to ni Pablo, ang lalaki na ito ay tunay na mananampalataya. No? Dito sa mga taga-Korinto, ang lalaking walang asawa na tunay na mananampalataya ay nag-aalala tungkol sa mga bagay kung paano niya papupurihan ng Panginoon sa kanyang buhay. So sa ating mga kalalakihan dito, no, ganun dapat ang inyong iniisip. Yung lakas natin ay inuubos natin para sa pagsisilbi sa Panginoon bilang mga single or unmarried. Napansin nyo, hindi ginamit ni Pablo ang salitang single. No? Ang nilagay niya dito, unmarried. Unmarried, hindi kasal, hindi pa kasal, or hindi kasal. At sa mga kasal, ano? Ang ginamit na salita dito para sa pag-aalala o dun sa anxiety ay merimanao. Merimanao ay hindi nagangahulugan ng makasalanang pag-aalala. No? Ang pag-aalala daw ng kalalakihan ay na may asawa ay makatuwiran naman na alalahanin na umuubos nga lang ito ng oras, ng lakas at ng atensyon para sa ating Panginoon. Hindi sinasabi ni Pablo, ulitin ko po, na masama ang pag-aasawa, mga kapatid. Hindi po kinukontra ni Pablo ang sinasabi ng Panginoon noon nasa Genesis na it is not good for man to be alone. Kaya gumawa siya ng babae at tinawag ito ni Adan na Eva. At ito ang kanyang naging katuwang. So hindi kinukontra ito ni Pablo. Kundi na ang pananatiling walang asawa ay maaaring magbigay ng mas malaking kaluwagan para sa buong pusong paglilingkod at pagtalima kay Kristo. Yun lang ang sinasabi dyan, mas may oras ka. Ano? Mas may oras ka. Kasi, kapag tayo ay may asawa na, syempre, dalawa na kayo nagdidesisyon. Ang dami nyo ng responsibilidad. Dapat matuto ka ng sumayaw. Kasi kung magkakaroon ng dance tayo sa 14, dapat isasayaw mo na yung asawa mo. Kapag gagastos ka sa dinner, dalawa na yung gagastusin mo. Ano? Kaya yung mga kalalakihan dyan, mag-isip-isip kayo kung gusto nyo pa magpakasal. Ano? Kung hindi, magkakaroon kayo mga ganito. Nakita yung mga wrinkles natin dyan.
Lagi tayong nakaganon, nakakunot ng mga noo. Ano? Pero ulitin ko, hindi kinukontra ng ating Panginoon or ni Pablo ang Panginoon sa pag-aasawa. Kung ano ang state mo ngayon, kung ikaw ay single, no, na kalalakihan, or kahit kababaihan, yaan ang biyaya sa iyo ng Panginoon sa ngayon. Huwag mong isipin yung kailan kaya ako ikakasal. Ako ba ay design ng Panginoon para maging single habang buhay? O ako ba ay mayroon dapat asawa, hindi lang ako kumikilos? Lalong mawawala ang iyong focus, ang iyong atensyon sa Panginoon. Ang sinasabi ngayon ay kung ano yung kalagayan mo, yun ka magsilbi sa Panginoon. Ubusin mo yung oras mo at lakas mo sa Panginoon. At magugulat ka na lang kung ang design ng Panginoon sa iyo ay may asawa, bibigay ng Panginoon yan. Si Eva, ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon pagkatapos niya ginawa si Eva? Naalala nyo? Inilapit kay Adan. Hindi si Adan, hindi sinabi ng Panginoon, hanapin mo yung asawa mo, nandyan sa garden na paikot-ikot lang yan. Si Eva ay dinala. She was brought to the man. Tapos, pinangalanan ito ni Adan, ni Eva, dahil siya ang aking katuwang. No? Siya ay magiging katulong ko. Hindi kasambahay, katulong, katuwang sa buhay. Ano? So kayo, bilang mga single, doon kayo mag-focus sa Panginoon, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kung kayo ay nag-aaral, paluguran nyo ang Panginoon sa iyong mga gawain sa pag-aaral, maging matuwid ang inyong mga gawain, ano? Maging kalugod-lugod sa Panginoon ang paggamit nyo ng cellphone. Yaan ang sinasabi dyan kung sa konteksto natin. Ano? Pero sa konteksto ng mga taga-Korinto, ganun din. Napakahirap kasi ng buhay noon dahil meron silang krisis na tumatawid sila galing dito sa paganism papunta sa pagiging Kristiyano, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Punta tayo sa pangalawa, ang mga bagay ng sanlibutan. Pinagpapatuloy ng may akda na si Pablo ang paghahambing sa espiritual na pagtuon ng mga may asawa at walang asawa na mananampalataya. Ipinaliwanag niya na ang lalaking may asawa ay likas na nag-aalala sa mga bagay ng sanlibutan. Partikular kung paano, may nakalagay niya, pakitanggal nga yun sa bulletin nyo yung niya. Hindi ko nabura yan Paano mapalulugdan ng lalaki ang kanyang asawa na nagpapakita ng mga responsibilidad na kaakibat ng pag-aasawa. Gayon din sa mga asawang babae. Parehas lang. Kapag meron ka ng asawa, di ba, sabi nga, ang iyong katawan ay hindi na para sa iyo lamang, yan ay para sa asawa mo na. Sa February 14, pag-uusapan po natin yan. Kaya ang bawat isa sa atin, dapat pangalagaan ang ating mga katawan. No, dahil hindi na lang yan para sa atin. Yan ay para sa asawa. Hindi para i-demand sa kanya, kailangan kita ngayon. Hindi ganon. Kung hindi ikaw bilang asawa, ano ang pwede kong magawa para mapaigi ko ang aking sarili at maibahagi ko ito sa aking asawa. Ganon ang ating pag-iisip. Basahin ko po. Ngunit ang lalaking may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyan ng kasiyahan ang kanyang asawa at mahati ang kanyang pag-iisip. Ang babaeng walang asawa at ang berhen ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, kung paano magiging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Ang salitang mga bagay ng sanlibutan ay hindi nangangahulugan, mga kapatid, ng kasalanan. Kasi meron sanlibutan, di ba sabi wala na tayo sa sanlibutan kasi ang sanlibutan ay makasalanan. Pero tayo, in reality, nandito pa rin tayo sa sanlibutan. Bilang mga anak ng Diyos, nasa sanlibutan tayo at maaring paglabas mo pa lang dyan, maaring magkasala ka na. No? Sa pag-iisip mo pa lang sa pera, minsan mas nakatuon tayo sa pera. Sa sanlibutan ito, pero kailangan natin mabubuhay ka ba ng walang pera? Hindi, di ba? Mapapangiti ka ba? Di ba sabi,
yung pera daw hindi nakakapagpasaya. Tingnan mo, ang daming tao, pag may pera, mas masaya. Di ba? Mas silbi. Pero, yun ang sanlibutan. Ang Diyos, kahit anong paghihirap natin dito, magiging masaya tayo. Yun nga lang, ang realidad, nandyan tayo, nandito tayo sa sanlibutan. Kaya dito, hindi sinasabi ang sanlibutan ay makasalanan kung hindi tumutukoy sa pang-araw-araw na realidad ng mga responsibilidad. Bilang mag-asawa, meron na tayong responsibilidad, mga bayarin. Bayarin sa tubig, sa kuryente, sa bahay, sa mga anak, sa pag-aaral. Kahapon, may inabot na sulat yung aking anak sa aking asawa. Nasa kotse kami, nagdadrive ako. Inabot. Sulat ito na parang, hindi ko alam kung ano, pero sabi pag automatic paggawa, ano to, bayarin? Automatic bayarin. Pag nakakita ng papel na inabot ng anak, ang iniisip, bayarin. Pero hindi naman siya bayarin. It's an invitation lang kung saan. Pero yun talaga yung realidad. Meron tayong iniisip na kagad na mga responsibilidad. Hindi pinupunan ni Pablo ang pag-aasawa, tandaan po natin. Kung hindi pinapakita niya kung paano nito nahahati ang atensyon natin sa pagitan ng mga gawain pangsanlibutan at mga hangaring espiritual. Minsan talaga, mga kapatid, totoo ito na mas nakatuon tayo sa sanlibutan, sa mga problema ng buhay kaysa sa ating spiritual na buhay. Minsan, meron tayong iimbitahin, attend ka ng Bible study, pasensya na, busy ako. Kasi kailangan magkumayod, kailangan magtrabaho. Sabi ko nga, kung ako ang papipiliin, kung kaya lang, na laging mag-Bible study na lang, wag na magtrabaho. Hindi naman pwede. Kasi nourishment sa ating soul, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng palagi. Sabi dito, bro, meditate on His Word day and night. O meditate on His Word. Meditate meaning, pinag-aralan mo, umaga, morning devotion. Nandun sa isip mo yon, morning, afternoon, habang kumakain ka, iniisip mo yung devotion mo, para lumalago sa sarili mo ito at ito ay nasa puso mo. Yun yung ibig sabihin nun. Pero balik tayo, layunin ni Pablo na tulungan ang mga mananampalataya na maunawaan kung paano naapektuhan ng kanilang kalagayan ang relasyon ng kanilang kakayahang magkaroon ng buong pusong debosyon sa Panginoon. Kasi pag meron na tayong kabiyak, may asawa na tayo, hati na yung debosyon natin sa Panginoon. Pero napakaganda ng disenyo ng Diyos. Dahil siya ay kasama ng mag-asawa. Yun naman ang maganda. Yun yung sa 14. Ngayon, ang pinag-usapan natin, mga single. I-define natin ng single or unmarried. Kung kayo ay live-in, kayo pa rin ay single. Hindi pa rin kayo married. Kaya kung kayo ay naka-live-in, mag-live out na kayo. Paluguran nyo ang Panginoon. Kung kayo ay merong relasyon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ano sinasabi ko dyan? Yung maaring relasyon sa babae, lalaki sa lalaki, maghiwalay na kayo, mga bruha kayo. Dahil hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Single pa rin kayo dyan. Unmarried pa rin kayo dyan. Ang married sa Panginoon ay between man and woman. Yun ang disenyo niya. Kahapon nga, sinabi ko, bawal na daw. Bawal na, pagka napirmahan daw itong isang bill na sinasabi, ng maging batas na ito, kahit ako, alam mo, kami may restaurant. Pag merong gusto mag-reception dyan na dalawang lalaki nagpakasal at pumunta sa resto at hindi ko tinanggap, dahil mali, hindi ko gusto, pwede akong mademanda, pwede akong makulong. Pag natupad yung batas na yon. Ang birth certificate, bawal nang lagyan ng M at F. Biruin mo yon. Pag may desisyon na daw yung bata, siya na magsabi kung ano siya, kung male ba siya o female. Pambihira. Hindi ko alam ang pag-iisip na ng tao ngayon. So,
dahil sila daw ay kawawa naman, dapat naman daw i-consider natin sila. We have to be considerate daw. Ano? Huwag daw nating i-enforce itong Bible. No? Kasi offensive daw sa kanila ito. Ma-offend na ang ma-offend. No? Ang salita ng Diyos ang dapat na may otoridad. Ano po? Debosyon natin sa Panginoon. Pag single, hanggat hindi kayo kinakasal sa mata ng tao at mata ng Diyos, kayo ay single. Kayo ay unmarried. Punta tayo sa buong pusong debosyon. Nais ng apostol na tulungan ang mga taga-Korinto, hindi ang paghigpitan sila. Ang kanyang payo ay para sa kanilang kapakinabangan. Hangad niya na itaguyod ang maayos na pamumuhay sa kanilang buhay. Higit sa lahat, nais niyang sila ay magkaroon ng buong pusong debosyon sa Panginoon. Ang pananatiling walang asawa ay maaring magbigay ng mas konting sagabal, mas focus tayo sa Diyos sa paglilingkod kay Kristo. Ang layunin ni Pablo ay ang buong pusong nakatuon ang bawat isa sa pagiging alagad, sa pagiging disciple. Pero, ulitin ko ulit hindi kontra si Pablo sa pag-aasawa. Huwag niyong isipin na ganun. Ito dito kasi kumuha na kapag ikaw daw ay disciple, ikaw daw ay patuloy na susunod kay Pablo, yan yung kinuha ng mga pare. No? Hindi sila pwede magpakasal. Bawal magpakasal. Hindi po ganun yun. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. No? Hindi yun ang ibig sabihin. Sinasabi ko, sa 35, sinasabi ko ito para sa inyong kapakanan. Hindi upang paghipitan kayo, kung hindi upang magkaroon kayo ng kaayusan at makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. No? Ang konteksto ng mga taga-Korinto, napapalibutan sila ng paganism. No? The Roman culture, nandyan pa. Sinishake off pa lang ni Pablo. 5 taon pa lang ang nakalipas nung sinulat niya ito. Sinishake off, nililinis pa ni Pablo ang Korinto. Ganon din tayo. Pag tayo ay may church planting, kung tayo ay may house church, meron tayong growth group, merong iba dyan na sumali sa atin at mali ang pag-iisip. Minsan, kailangang unti-unting baguhin. Kung kailangan isulat natin. Pero dapat, nakatuon lang tayo sa salita ng Diyos. Meron ako nakasama, may dalang devotional. Sabi, Brad Doy, hello? Brad Doy, meron akong devotional. Pwede bang ito ang ating pag-aralan sa ating growth group? Ano ba yan? No? Yung purpose-driven life. Okay naman ang purpose-driven life, pero Bible muna tayo. Yung kay Rick Warren na yan, okay naman. Kaya lang, ano lang yan snippets, sermonettes lang yan Dito muna tayo. Sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi? Ano ang konteksto? No? Balik tayo sa buong pusong debosyon. Ang pananatiling buong pusong debosyon ay sumasalamin sa paglilingkod, pinakabuod ng layunin ni Pablo dito sa sulat niya. Isang pusong lubos na inaalay kay Kristo na hindi nabibigatan sa mga hamon nito mga sagabal na ito. Dinadala ng talatang ito ang aral sa ganap na pagkabuo. Inaanyayahan ng mga mananampalataya na pag-isipan kung paano pinakamahusay na ang kanilang mga desisyon ng mga taga-Korinto sa kanilang buhay ay makakatulong sa kanilang layuning mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Yun ang nais dito ni Pablo. Wala siyang restrictions, wala siyang pinagbabawal, siya lang ay nagbibigay ng gabay. Sa atin naman, sa konteksto natin, sa ating pagsasabuhay, maging ikaw man, number 1, maging ikaw man ay walang asawa o may asawa, huwag hayaang maapektuhan ng mga sagabal ang iyong debosyon kay Kristo. Tukuyin kung ano ang mga nakakaabala sa iyo at ayusin muli ang iyong mga prioridad upang malugdan ang Panginoon. Masanay tayo o aralin natin yung tama o wastong pamamahala ng ating oras. So kung ikaw man ay may asawa o wala, ang nakatuon tayo, ang ating
focus ngayon ay paano yung ating wholehearted devotion sa ating Panginoon. May asawa na kami, so dapat sabay kami. Dalawa kaming naglilingkod sa Panginoon. No? Double trouble na kami. Double the price, double the trouble, may kaakibat ako. Pero kung ako naman ay single, wala nang pipigil sa akin. Maglilingkod ako sa Panginoon. Walang kokontra. Kung sakali man, walang magiging sagabal. Hindi ko iniisip yung pera ko kung para saan to, dami kong gastusin, o bigay ko sa Panginoon, meron na naman akong pera sa susunod. Napakasarap ng buhay maging single. Kung ikaw ay may asawa at nais mo maging single, bahala ka sa buhay mo. Hindi po pwede yun. Ano? Hindi sa atin pwede ang divorce. Unless infidelity or iniwan ka lang talaga, tumakbo, at hindi ka na binalikan, ano? You are separated, paglingkuran mo ang Panginoon. Kung ikaw ay hiniwalayan, paglingkuran mo ang Panginoon. Ano po? Kung ano yung state mo ngayon, yan ang regalo sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung kalagayan mo, yung state, yan ang regalo ng Panginoon. Kung ikaw naman ay balo, paglingkuran mo ang Panginoon. Alalahanin mo, sabi nga ni Pastor Lito, alalahanin mo yung mga memorya at ito ay maging kagalakan sa iyong puso at patuloy mong paglingkuran ng Panginoon. Ano? Kung ikaw ay single mom, palakihin mo ang iyong anak ng may takot sa Diyos. Huwag kang maglagay ng bitterness o namang grudge o anumang sama ng loob kung bakit nangyari sa iyo ang bagay na yan. Ano? Yan ang pagpapala. Number 2, gamitin ang pananatiling walang asawa o pag-asawa bilang paraan upang lumago sa kabanalan, sa ating holiness. Huwag sayangin ang panahon o ang kalagayang dinala ka ng Diyos ngayon. Ang mga walang asawa ay may kalamangan, no? Na makapaglaan ng mas maraming oras sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy lang natin gamitin ang ating sitwasyon, mga kapatid. Yun lang naman. Para saan? Para magsilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Paano natin pagsisilbihan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay? Ipahayag ang magandang balita. Magpatuloy sa ating discipleship. Lumago. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, mga kapatid. Kahit na tapusin 10 beses mo pambasahin ang Bible, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Kahit magluluhod ka dyan, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas lang sa iyo ay ang tunay na pananampalataya kay Kristo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So paluguran mo ang Panginoon kung ano man ang iyong kalagayan ngayon. Number 3, ibigay sa Diyos ang iyong buong pusong atensyon. Buong atensyon mo sa Kanya. Alisin ang mga sagabal. So alisin mo ang iyong asawa. Sabi ba ni Pablo, alisin mo ang iyong asawa? Hindi po. Alisin ang mga sagabal. Ano ba yung mga sagabal? Hindi mo maalis yun. Paano maalis? Yung sagabal, ang sinasabing sagabal dyan, yung pang araw-araw na buhay eh. Sige nga, mga kapatid, pag-usapan nyo sa growth group, paano nga alisin itong mga sagabal? Siguro pwede, ialay mo sa Diyos itong mga sagabal na ito. At maghangad tayo, importante ito, maghangad tayo ng isang pusong hindi hati sa pag-ibig sa Kanya. Nandyan ang sagabal, pero ang puso mo wholehearted sa Kanya. May prayer ka na hindi sinagot ng Panginoon, wholehearted ka pa rin sa Kanya. Sumama ang loob mo sa Kanya, wholehearted ka pa rin sa Kanya. Paano sumasama ang loob natin sa Panginoon pag hindi nasunod yung panalangin natin? Kapag may hindi magandang nangyayari sa ating buhay, tinatanong natin, Lord, ano ka ba? Bakit ka ganyan? Ano ka ba? Totoo ka ba? Meron ba talagang Diyos? Nagagalit tayo minsan, pero hindi. Dapat ang puso, after nating naramdaman yun, magsisi at buong pusong lumapit ulit sa Panginoon. Nararamdaman ng bawat isa yan, na tayo ay minsan nagagalit sa Diyos, pero buong puso bumalik pa rin tayo sa Kanya.
Ngunit kung ikaw may asawa, balik tayo, kanina sa, sa gabal ng hindi, single yun huwag pabayaan at ang pagmamahal sa paglilingkod naman sa iyong asawa. No? Huwag mong tanggalin ang asawa, hindi yan ang sagabal. Ang sagabal, minsan, pag may asawa ka na, dapat hindi mo na iniisip masyado ang sarili mo. Totoo po yan. Kasi ang sarili mo, ang katawan mo, ay hindi na para sa iyo lamang. Para sa asawa mo na yan. Ano? Kaya kung kayong mag-asawa, kung ikaw ay nagpapaganda, dapat para sa asawa mo. Kung ikaw ay nagpapaganda para kay kumare o kay kumpare, mali po yun. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yun. So, ikaw ay, ang purpose mo, kaya ka nagsusuklay, nag-aayos, dahil para sa asawa mo. Yun yung sa Feb 14, pag-aaralan po natin yan, next week. Ngayon, mga single, yung mga single, huwag kayong mag-aasawa muna. Hindi pa napapanahon. Maglingkod sa Panginoon. Siya ang magdadala sa inyo ng inyong katuwang, ng inyong kabiyak. Kahit nasa kabilang ibayo pa ng mundo yan, ang Diyos ang magdadala niyan sa inyo. Kung yan ay afam, kung yan ay afam, Diyos ang magdadala sa inyo yan. Ano po? So, ako po'y magtatapos sa isang tula. Nakagapos o malaya. Tayo ba ay nakagapos? Pag may asawa, nakagapos. Malaya, yung walang asawa. Nakagapos o malaya. Ang Panginoon ay nagpapagaling sa akin. Walang iba. Kaluluwa ko'y kanyang sasagipin. Ang aking kaluluwa ay maglilingkod ng tapat at maluwag. Araw-araw sa kanya sumambat, magpakatatag. Ang buhay na walang asawa ay payapa. Mas madaling iwasan ang sagabal sa diwa. Ituon ang isip sa mga bagay sa itaas. Punuin ang puso ng pag-ibig niyang wagas. Ang pag-aasawa'y disenyo ng Diyos. Banal na handog, tanda ng kanyang lubos. Ngunit may tungkulin at hamong darating na sa mga gantimpala sa langit ay umaagaw sa tingin. Maging nakagapos o malaya sa kalagayan, si Kristo naway lubos nating kapangyarihan. Paglingkuran ng Panginoon, sumunod ng tapat sa lahat ng bagay, siya'y Panginoon, Panginoon at sapat. Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito, maraming salamat sa iyong salita. Itinataas namin ang aming mga kapatiran na single, na walang asawa. Sila ay patuloy mong gabayan at maraming salamat at kami ay mas maraming oras para makapaglingkod sa iyo at mabigay ang aming buong pusong debosyon sa iyo, Panginoon. Sila ay patuloy mong proteksyonan at gabayan. Ilayo mo sila sa anumang gawain ng kaaway, sa anumang temptasyon, sa anumang imoralidad. O Diyos, kayo po ang mag-alaga at magbigay ng kaluguran sa aming mga single people dito sa GCF Naga. Lord, para naman sa mga may asawa, nagpapasalamat kami sa binigay mong katuwang po namin sa mga makakatulong namin sa buhay. Totoo nga po may sagabal ang pagpapamilya, ang pag-aasawa. Pero Panginoon, ito ang iyong disenyo. Sabi nga ng isang propeta na, "As for me and my house, we will serve the Lord." Totoo po yan. Bigyan mo po kami ng pusong na may pagnanais na ang buong pamilya namin ay makapaglingkod sa iyo. Kami mag-asawa, kaming kasama ang aming mga anak, O Diyos. Ilayo mo kami sa anumang sagabal at ang mga sagabal na to ay patuloy mo gamitin para kami ay lalong lumapit sa iyo, O Diyos.
Maraming salamat pong muli. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, O Diyos. Naway ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ng Ama at ng fellowship ng Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayong araw na ito at sa buong darating na linggo. Lahat ng magsabi ng Amen.